Hey guys, magandang umaga. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga Kimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa biglaang lakad nila Kim and Paula Avellino and syempre ang announcement para po sa MMFF. Ayan, alamin po natin at pag-usapan mga Kimpaw dahil marami po nang aabang na ng update tungkol po dito. Pero bago po tayo magsimula mga Kimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hingga sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating pong mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita at para malaman din po ang kanilang mga opinions patungkol sa mga previous update natin. So, narito ang comment na napili nating basahin for this afternoon. Shoutout po kay Miss Mila Borham. Sabi niya, tama Ma'am Gandara, wag nang guluhin. Huwag nang guluhin ni Sian si Kim kasi may pau na. Sana tigilan na ng ex si Kim. Panatag na sa buhay si Kim sa buhay ni Pau. Kaya ayaw na ni Kim sa ex niya. Si Pau lang ang nagbigay. Malaki ang pagmamahal niya kay Pau. Ni Pau kay Kim. Sorry na lang, nandito na si Pau, lagi nakabantay kay Kim. Lord, gabayan mo po ang Kim Pau. I love Kim Pau forever, Kim Pau. Ayan, maraming salamat Miss Mila Borja sa inyong komento. And sa totoo lang, madam, talagang hindi na dapat mong guluhin. Huwag nang isali sa mga interviews niya si Kim. Ang problema kasi tuwing may interview, laging gamit na gamit ang pangalan ni Chinita Princess eh. Ayun, ewan ko po ba, hindi ata po makakaingay ang pangalan niya kung hindi ididikit kay Kimi. And sa totoo lang, nawala na talaga ang kinang niya nung nawala silang dalawa ni Kim. Actually, hindi naman kuminom ang pangalan niya eh. Laging buhat-buhat pa rin po talaga ni Kim ang pangalan niya, mga kakimpaw. So, si Paula Avellino na po ang tao sa buhay ngayon ni Chinita Princess at wala na pong iba. Masaya na ngayon si Kim and Paula at yan ang masasabi natin. Natadhana talaga mga kakimpaw. Itinadhana si Kim at Paula Avellino and walang sino man, kahit po mga bashers na hilahin sila pilit pababa, eh hindi po yun mangyayari. Kahit pa sino pong ilink nila kay Paula at kay Kim, hindi po maniniwala ang mga bashers. Basta alam namin, itinadhana po ng Panginoon si Kim at Paula Avellino. At saka tagal din po pinangarap ni Pau si Kim sa buhay niya, di ba? Biruin nyo yan. Sa pagiging consistent, persistent ni Paula Avellino, talagang mapapahanga ka at wala ka na ibang idadalangin, mga kakimpaw, na makasama ni Kim sa habang buhay, kundi ang taong matyaga pong nag-intay sa kanya. Diba, mga kakimpaw? Alam mo yon, nandun yung effort, talagang consistent ang pagmamahal. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa mga balita natin ngayong hapon na to. Unahin na natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa mga nangyayari dahil ang ilang mga fans di ko alam mga kakimpaw, sila po ata yung mas lumalaki ang ulo compare kina Kim and Paolo. Kaya ito paalala mga kakimpaw, sabi dito, at this point where so many beautiful things are unfolding for them, it is important to remain humble like them pala. Though the excitement at times make one claim this and that for their projects, at times it may come off as added pressure or arrogance. Not everyone may appreciate. Yes, ito yung lagi ko sinasabi mga kakimpaw. Diba? Kasi excited po ang mga fans sa projects ni Kim and Paolo, lalo na dito sa MMFF. May di, ang mga fans kiniklaim na nga na siguradong number 1 sa takilya ang magiging movie nila na A Perfect Marriage. Nako, wala namang masama mag-assume mga kakimpaw. Pero yung sasabihin na
lalampasuhin ni Kim and Paolo si Vice at saka si Bossing. Napupulutin sa kangkungan yung kalaban ng Kim Pao kasi si Kim and Paolo Avellino magiging number 1 sa takilya. Mali na po ata yun. Parang lumalaki ang ulo ng ganun. So, dapat maging katulad lang po tayo ni na Kim and Paolo Avellino na humble lang. O, diba? Sa sobra kasing daming achievements, so sobrang dami pong magaganda nangyayari sa buhay ni Kim and Paolo ngayon. Pati mga fans parang lumalaki ang ulo, di ba? Pansin nyo. Pati tayo nakakaramdam din noon. We are very, very proud to Kim and Paolo na para bang wala nang makakatalo sa Kim Pao. Lahat ng laban, talagang si Kim and Paolo ay mananalo, parang gano'n. Nandun na yung pagiging kampante natin sa Kim Pao. Kaso minsan ang sama na po ng dating, ang pangit na po ng dating. Ewan ko kung napapansin niyo rin yun sa inyong sarili. Pero minsan gano'n na talaga ang dating, hindi na po maganda. Dapat i-remind po natin ating sarili na maging humble lang, kagaya ni Kim and Paolo. Anyway, speaking of MMFF, eto pag-usapan naman nga natin ang deadline mga kakimpaw para sa Metro Manila Film Festival 2026. So nakalagay dito ang letter of intent mga kakimpaw, May 15, 2026 via email daw. Ang script submission before 5 p.m. June 15. And ngayon, finish film submission on or before 5 p.m. September 30, 2026. So, malinaw dito na dapat po makapagpasa na ni Kim and Paolo na kanilang entry bago po ang September 30. So, yan po yung deadline mga kakimpaw. Hanggang September 30 lang po pwedeng magpasa. Kaya sana mga kakimpaw, makatapos agad sila Kim and Paolo kasi 'di ba meron pa po silang Popino, and syempre gusto po natin na matapos talaga yan at mapanood sa December 25. Kaya sana makapasa po sila before September 30. Sabi nga po dito, hello fam, friendly reminder lang po. I know we have been hearing information that a perfect marriage is intended to be an MMFF entry this December, but nothing has been officially announced yet. So let's refrain from creating posters or pub mats using the phrase an official MMFF entry, since Quantum Films has not made any official announcement regarding this yet. Also, one of the requirements for a film to be qualified as MMFF entry is that it must be completed on or before September 30, 2026. So, hanggat nagsushoot pa po sila and wala pang official announcement from the producer itself, wag po muna natin pangunahan. Yes, mga kakimpaw, kasi 'di ba yung promotional picture naman na pinost po ni Attorney Joji, wala naman pong nilagay doon na official entry for MMFF. Basta, nagpa-excite lang po sila para sa movie ng Kim Pao. And mula nga po noon, nilapag nila ang title, naglabas ng promotional picture, trending po parate ang A Perfect Marriage. Yes, mainit pong pinag-uusapan sa social media na para bang excited ang lahat. Alam mong malakas sa masa sina Kim and Paolo Avellino. Sabi nga dito, the Kim Pao effect is real. They've been trending since yesterday and the conversation is still going strong. That alone shows how much people love seeing them together. Hashtag Kim Pao, hashtag A Perfect Marriage. Ayan. Kasi lagi nga po nasa today's news, Kim Chiu and Paolo Avellino reunite for IVF drama, A Perfect Marriage. O, diba? Ang ganda mga kakimpawa. Good news to para kina Kim and Paolo kung sakali po mapapasama sa MMFF dahil ang mga tao ay pinag-uusapan talaga ang kanilang movie. It's a good sign mga kakimpaw na
tatangkilikin na panonoorin po ng mga moviegoers na sigurado pong mahuhook mo nila ang mga viewers. Kasi naglapag pa lang po ng title, pero super trending na agad-agad. Anyway, congratulations agad-agad kina Kim and Paula Avellino and wish them both good luck. Sana matapos po agad nila ang kanilang shooting, mga kakimpaw. Ngayon naman dumako po tayo sa kaganapan ni Chinita Princess kahapon, mga kakimpaw. So, eto na nga, buong akala po ng lahat. May photoshoot kasi si Kim kahapon. And ang buong akala ng lahat, si Kimi, ay lumipad na pa Hong Kong. Pero ang totoo, nasa Binondo lang po sila. Kaya ang comment ng mga tao, anong meron? Bakit parang biglaan ang alis ni Kim kasama kaya si Pao? Alam naman natin na tuwing nagta-travel, lagi pong magkasama silang dalawa. Yung lakad lang po ata ni Kim sa Thailand ata yun. Yung business ang pinunta niya sa House of Little Bunny PH. Yun lang ata yung hindi niya kasama si Pao, pero mostly lahat ng lakad, lahat ng travel, magkasama silang dalawa. Kaya naisip ng mga tao na may emergency. Lalo na ng Kim Paulanges kasi biglaan. Ang may ginagawa silang shoot, na shooting. Tapos biglang pupunta ng ibang bansa. Pupunta ng Hong Kong. Kaya ayun mga kakimpaw, talagang marami nag-iisip na baka may emergency ang Kim Pao at lumipad nang hindi po namamalaya ng mga fans. Pero guys, nasa Binondo lang po talaga si Kim. Nag-shoot po siya doon. And ngayon nga may mga naglalabasan na pong mga larawan ni Kimi nakuha sa shoot. Di ko alam kung tama ba yun. Or kung okay lang yun na may naglilik. Pero malinaw po na hindi po umalis si Kim and Paula Avellino ng bansa. Sa ngayon nga po ay may shooting sina Kim and Paula Avellino at spotted sa isang mall. So ayun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po palagi.